Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara Asoyo Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismasang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lukaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabi ito, syempre, ang ating pag-uusapan ay ang baby time naman ngayon ng Kim Pao. Hey, grabe han. So, ayan, meron tayong ilang chika na nasagap. Kaya naman ating isi-share yan, lalo na sa mga miss na po sina Kim and Paolo. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And eto na nga, balita po natin kay Chinita Princess, nakauwi na po siya ng Pinas. Yes, ang baby girl ay nakauwi na po ng safe. Kaya makakahinga na po kayo guys, lalo na sa mga nag-worry kay Kim dahil nga nung mga nakaraan may mga banta ganyan. Tapos hindi niya kasama si Pao. Huwag po kayong mag-alala kasi nakauwi na and safe po si Chinita Princess. And syempre sa mga namimiss po ang Kim Pao, huwag kayong mag-alala, makakapag-baby time na muli ang Kim Pao. Huy! Grabe naman nga yan. So, asahan natin sa Sunday. Meron pong ayuda ang Kim Pao. Huy, kala mo naman sure na sure. Pero sana, 'di ba, makapag-jogging po sila since nakauwi na po ng Pinas si Chinita Princess. Sana may time po sila makapag-jogging or workout or bike. Namimiss ko yung morning session ng Kim Pao. Pag nagbabike po sila. And the same time, sa mga namimiss si Kimi sa showtime, yan, kayong mag-alala. Muli pong makakabalik na si Chinita Princess. Anyway, grabe napaka-fresh ni Chinita Princess dito, oh. Super ganda. And suot-suot niya ang key necklace dito. Ganda, talaga ako. Masaya ang puso ko pa nakikita ko. Suot-suot ni Chinita Princess yung key necklace. Na para bang ang atake nga kahit saan po siya mapadpad. Huy, mapadpad talaga. Lagi po niya kasama si Papi Paolo. Huwag kayong mag-alala, nasa puso niya. Huy, charot. Anyway, ayan, kapansin-pansin. At isa po sa napansin ng mga Kim Pao fans natin ay yung legs ni Chinita Princess dito or yung tie niya. Yung tie pala niya kasi napakaganda. Ganda ng hubog, tingnan niyo naman yan. 'Di ba kahit nag-gym si Kibi, hindi siya yung maselan na parang maskulado yung mga binte. Ayan, napaka-girly. Sobrang ganda ng gesture, ang posture pala. Posture ni Kimi. At yung kutis niya, ang ganda rin. Bagay na bagay sa kanya yung yellow. Lalo po siyang naging mistisa dyan. And kitang-kita rin yung pagka-glass skin niya. Napaka-fresh talaga. As in, nakakainggit ang isang Chinita Princess. Imagine nyo, no? 3-piece. Pero parang teenager. Pero kung yung iba sa binte ni Kim na-attract. Ako naman po ay yung daliri ni Chinita Princess ang pinagmamasdan ko. Always yan. Tinitingnan ko kung may suot na singsing si Kimi. Baka lang naman, di ba? Malay nyo, biglang magsuot ng singsing yan. Biglang mambulaga. Nako, ang mga basher lalo na namang manggigilaitit. Parang sinilihan na naman ang kanilang puwet pang nagkataon. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment po ni Miss Adelaida Magin. Sabi niya rito, nasa tao na yan, ugali. Nasa ugali ng tao yan. Morals and values. Kung cheater, always cheater yan. Kaya showbiz o non-showbiz. Si Ian Veneracion, Paul Soriano, Alfred Martinez, Robert Arevalo, Coco Martin, Michael V, Ogie Alcacid, Richard Gomez, Ariel Rivera, Gary V, loyal sa partner, relationship. Meron kayo hindi nabanggit yung partner ni Gladys Reyes at saka partner ni
Glidel, si Tonton Gutierrez ata yun. Mga loyal sila. So kahit nasa show business, hindi naman nababahitan, 'di ba? Nasa tao 'yan eh, nasa ugali 'yan. Kaya wag kayong ano diyan, nega. Yung asawa ni Rochelle Pangilinan, yung leader po ng sex bomb, kabakailan mainit na pinag-usapan ngayon, sinabi niya na yung kayamanan, mga ari-arian, pera, ano yan eh, napapamana yan ng magulang. Pero yung mabuting asawa, iba yun. Pag may responsable kang asawa, iba yun. Hindi siya namamana or something, but regalo siya. Hindi siya nabibili na mapamana, pero regalo siya ng Panginoon. Grabe, napakaswerte mo. Kaya, masasabi natin na hindi niyo maaaring husgahan na lang yung buong pagkatao. Tulad na lamang ni Paolo Avellino, hindi niyo po siya kilala. Ayan, hindi nyo nga po ata namimit pa si Paolo. Tapos ang dami niyo pong kung ano-anong mga sinasabi tungkol sa kanya. Meron pa rin pong mga natitirang loyal sa showbiz industry. Huwag nyo naman pong lahatin. Anyway, sa pagpapatuloy sa komento ni Ma'am Adelaida Magin, ayan, loyal sa partner relationship. Mababa talaga ang tingin ko sa mga cheaters. What is good to you is good to others. And what is bad to you is bad to others. The golden rule. Kung mahal mo, hindi mo lolokohin. And yan din yung sinasabi ni Chinita Princess. Kaya hindi na siya babalik eh. Kasi bakit pa? Niloko ka na. 'Di ba? Sinaktan ka na eh. Once nang nasa iyo, tapos pinakawalan mo pa. Anyway, sabi naman ni Ma'am Dina La Fortesa, Gandara, mabuti na nga't umalis at umuwi agad si Paolo at taon na kay Kim dahil marami pang gagawin si Kim sa ASAP. Regular si Kim sa ASAP at si Paolo ay guest. Asahan ang maraming recording ni Kim sa ASAP at it's showtime bilang paghahanda sa mga araw na wala siya dahil sa magiging world tour nila ni Paolo. Big check, Madam Dina La Fortesa. Marami talagang dapat pong paghanda si Chinita Princess since marami talaga siyang gawain. Malay nyo, may movie pa pala na kailangang i-shoot si Kimi o kaya po ay teleserye, taping, tapos 'di ba meron pa si Chinita Princess mga events, meron pa po siyang mga endorsement, marami eh. Tapos, dadagdagan pa ng world tour. So, maraming panahon na si Kim po ay mawawala ng oras sa ASAP at showtime. Kaya talagang si Kim po ay magtitip at magtitip para sa mga panahon na wala po siya. Ganyan po siya kasi pag ginagawaan ng paraan talaga. Kapag hindi para mapagkasya, para magampanan pa rin lahat ng kanya pong gawain. 'Di ba? And kudos din sa mga kasamahan sa ASAP kasi game din sila to adjust. Samantala, sabi naman ni Ma'am Norma Dayag, Gandara, good PM. Anyway, if that's the case, na di tantanan ng mga bashers na magkabalikan silang dalawa ni Janine, wow. Di tatawanan namin si Pau kasi tira-tira na lang yung para sa kanya. What a sense. Kaya itong mga basher, think before you talk. Mga basher, especially to Ogie Diaz and Maarting Machika na hindi tunay na mahal daw ni Paolo si Kimi. It's only Kim who really head over heels ang pagmamahal kay Paolo. Wow. Natatawa na lang ako sa dalawang vlogger. Sana'y Ogie D, ayusin mo ang mga vlogs mo tungkol sa idol namin. Baka yung bunganga mo ay hanggang sa tenga mo na. God bless Gandara, Kim Pao, and all their digit fans and vloggers, seniors and Aki. To God be all the glory. Grabe naman yung parang sinasabing si Kim yung sobrang humahabol kay Paulo. Parang ganun yung ibig sabihin niya. Anyway, si Paolo po ang unang nagkagusto kay Chinita Princess. And kung sobrang mahal nila ang isa't isa, wala po doong problema. Naniniwala ko na patas lamang po
ang Kim Pao sa pagbibigay ng pagmamahal. Well, aminado naman si Kimi before na talagang over siya sa pagmamahal, pero ano na siya, natuto na po doon. And si Kim po ay marunong tumanggap ng bad niya. Kaya wag niyong ini-issue si Chinita Princess na parang siya patong habol na habol kay Paula Avellino. Sa ganda po ni Kimi, hindi niya kinakailangang maghabol sa isang lalaki. Marami pong magkakandara pa kay Kim and pipila po talaga sa kanya. Anyway, hanggang dito na lamang po muna ang ating update, mga kakimpaw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. So, kita-kisa lang po tayo muli sa mga susunod pa natin chika patungkol po sa Kimpaw. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless you all.